Medyo masama nga ang pakiramdam ko kanina pero kailangan ko na talaga maglaba dahil tingnan nyo naman 'tong mga labahin ko, naku isang katerba na at hindi na talaga 'to puwedeng patambakin pa at hindi na puwedeng patagalin pa. Hindi ko nga alam kung dahil ba sa dudu ko dahil napakadami na talaga nitong kagat at medyo may sugat na nga siya sa kakakagat ng batang maliit. Nung wala pa nga siyang ngipin kapag nangangagat ang sakit na, ngayon pa kayang may ngipin na. Naku, napapasigaw na lang talaga ako sa sobrang sakit. Sigaw na lang talaga ang magagawa ko dahil hindi ko naman yung puwede basta-basta hilahin na lang. O siguro dahil sa lalamunan ko, dahil sumasakit na naman nga itong lalamunan ko. Pero maligamgam na tubig na may asin at suka lang ang katapat niyan kapag nagmumug ako noon ako, kinabukasan wala na yun. Hindi nga ako nakapagbabad kagabi ng mga labahin ko dahil hindi nga ako nakahiram ng planggana. Nanghihiram lang kasi ako ng planggana sa kapitbahay namin. Sabihin nyo naman, planggana lang, hindi pa ako makabili. Hayaan nyo na, may nahihiraman naman ako. Charis. At habang naglalaba ako, pinapatingnan-tingnan ko naman sa aking panganay ang batang maliit. Naglalaro din naman at hindi din naman umiiyak. At kapag umiiyak, saka ako nalang kukunin. At tingnan niyo naman itong ginagamit kong laundry bag. Naku, napakatagal na nito sa akin. Siguro 1 taon mahigit na to or magdadalawang taon na to sa akin. At nang nakapagsalang na nga ako sa washing, ay nagpunta nga muna ako dito sa kusina para nga mag-asikaso ng lulutuin kong ulam namin para sa tanghalian namin. Pagkatapos nga nung una kong pinapaikot, pinabanlawan ko muna kay ate dahil natutulog pa naman ang batang maliit. Para naman matapos ko na tong inaasikaso ko dito sa kusina dahil imamarinate ko lang muna tong manok bago ko iprito. Nilagyan ko nga lang ng kalamansi, bawang, paminta, konting asin at saka konting patis. Tapos binabad ko lang muna, mamaya ko na nga lang ipiprito. Siguro mag-aantay lang ako ng mga 1 oras. Halinhinan nga din kami sa pagbabantay dito sa batang maliit at halinhinan din sa pagbabanlaw. Kapag umiiyak, binibigay sa akin ni ate para padedehin ko. Tapos maya-maya patutulugin ko. At kapag hindi na umiiyak at naglalaro lang, ako naman dito sa labahan. Tinutulungan din kasi ako ni ate sa pagbabanlaw pero kapag ang bata ay gising, hindi na lang ako nagpapatulong sa kanya at pinapatingnan-tingnan ko na nga lang ang bata. Tapos maya-maya, inisikaso ko na nga itong ipiprito kong manok, idinip ko nga lang sa itlog at saka harina, saka ako ipinirito. Hinugasan ko na nga din ang mga hugasin dito sa lababo para mamaya pagkatapos namin kumain, kaunti na lang ang huhugasan ng panganay ko. Nung wala pa akong batang maliit, every other day ako naglalaba kaya hindi ako natatambakan. Pero ngayon may bata akong maliit, kaya kailangan talaga may kasama ako dito sa bahay bago ako maglaba. Kaya ayan, tambak talaga, walang magagawa dahil kapag Lunes hanggang Biyernes, mag-aasikaso pa ako ng 2 estudyante ko tapos meron pa akong batang maliit. Kaya hindi ko talaga maisisingit-singit yung mga labahin. Kaya wag nyo na akong puriin na masipag ako dahil hindi naman talaga ako pwedeng tamarin dito. Kayo talaga, charis. Pero maraming salamat talaga sa mga nakaka-appreciate sa akin at sa mga nakaka-relate sa akin. Konti na nga lang ay matatapos na ako sa paglalaba kaya nag-uutay-utay na nga din ako ng paglilinis dito sa my laundry area. Ang dami pa nga mga nakakalat na wipes dahil nilinisan ko nga din itong ceiling fan pati na din ang lamesa. Tadan! Sa wakas nakatapos na din ako sa paglalaba. Etong mga medyas bukas na lang dahil binababad ko pa yan. Tapos meron pa nga ako dito mga hindi nakasampay dahil naubusan na naman ako ng hanger.